For today's ulam, susubukan ko magluto nitong butter squid para maiba naman at hindi naman puro calamari. Kaya naman ngayon, susubukan ko to kung magugustuhan ba ng mga junakis ko. Ayaw naman kasi nila yung adobong puset kaya naman naghanap ako ng ibang recipe. Dahil si Ate Jada ay napakapihigan sa pagkain kaya naman lagi ko siya tinatanong kung anong gusto niyang ulamin. Kaya naman yung mga gusto niya yung niluluto ko para naman makarami siya ng kain. Pero si CJ hindi naman mapili kahit anong yung niluto ko ay kinakain naman niya. Si CJ gustong-gusto niyang kinakain yung medyo maasim. Pero si Ate Jada ay ayaw na ayaw niya sa mga pagkain na maaasim. Kaya naman hindi sila pareho ng mga gusto ng pagkain. Kaya naman hindi ako naglulutong hindi nila gustong ulam. Lalo na madodoble pa yung gastos mo pag di nila gusto yung ulam. Pero ngayon yung niluluto ko hindi alam ni Ate Jada kung ano yung uulamin namin. Kaya naman pagdating niya galing school tinanong niya agad kung ano yung ulam namin ngayon. Tapos sinabi ko sa kanya ganito yung ulam namin at susubukan namin kung masarap ba yung ganitong luto. Oo naman siya kaya naman nung pagtikim niya ay nagustuhan naman niya. Sobrang gusto nga nila, muntik pa nga nila akong ditirhan. Gusto naman nilang nag-uulam ng pusit, wag nga lang yung adobo. Dahil nung nilutuan ko sila ng gano'n na hindi sila masyadong kumain. Ano pa nga bang ibang recipe nito mga mare para naman masubukan ko next time? Para hindi naman puro calamares. Habang busy nga ako nagluluto, meron namang naglilinis ng plato dito sa kabilang bahay. Naglilinis nga ba o nagkakalat lang lalo? After naman niyang magkalat, maglinis ng plato ay pumunta na siya dito sa likod para maligo. Araw-araw na nga siya naliligo dito sa labas dahil sa sobrang init na nga ng panahon ngayon. Kaya naman tuloy nahihirapan ako magpatigil na magpaligo sa kanya dito dahil magsiswimming daw siya dito sa batya. Sinasabi niya pa nga sa akin yung inflatable pool niya gusto na daw niyang gamitin. Sabi ko nga sa kanya next time na lang niya gamitin dahil sobrang laki nun at maraming tubig na kakailanganing gamitin. Dito na nga lang muna siya sa batya mag-swimming. Tapos kalahating oras siya naliligo dito sa labas araw-araw. Hanggat hindi niya nakikitang namumuti yung mga kamay niya, hindi siya titigil. Kanyang kapalit si Jo mga patula ko kaya kananano ka kanyan. Nung bandang hapon naman ay may batang nagmumuryo. Dahil pagising niya ay hindi niya ako nakita sa tabi niya kaya naman todo ang iyak niya. Ito nga yung ginawa namin para mawala yung muryot niya. Dahil pinapadalhan sila ng halaman ni teacher kaya naman kukuha muna kami ng lupa dito sa harapan. Hayaan ko na nga lang na siya na lang yung kumuha para mawala yung muryot ng bata. Diyan na nga lang namin nilalagay yung halaman sa pinaglagyan ng cup noodles dahil sabi ni teacher kahit sa maliit na lalagyanan lang. Dahil meron lang silang gagawin at hindi naman nila itatanim sa school. Dahil ito yung topic nila ngayon sa school, yung pagtatanim ng prutas at gulay. Hindi ko nga lang alam kung kailan kami matatapos sa pagkuha ng lupa dito dahil kung saan-saan pa siya tumitingin. Tapos kay toilets na ang lalawin mo. Bilisan mo Ken bebe ngino. Pagkakuha naman niya ng lupa ay naghanap na ako ng halaman na may bulaklak. Dahil ito yung pinapalagay ni teacher na halaman na may bulaklak daw. Tapos kagad ko pa mo meglagay tanamon po tangkay kanyang bukas lalat neyan. Sabi ra pa mo megchay mada malaki ka nung lubukas. Kabang liligpit ko yung pigamitan may uita na kingwala ni Sidyong kanining tanaman pulay na niya kanyan.